ang Alliance of Concerned Teachers. Ang chairperson po nila si Sir Vladimir Ketua. Magandang umaga po, Sir Vladimir. Hello, magandang umaga, Ma'am DJ Chacha, kay Sir Arnold. Maraming salamat po. Merry Christmas, Sir Vladimir. And thank you for being on the show. Diretso po tayo agad dito sa topic na ito. Ang inyo pong reaksyon dito nga sa 7,000 pesos na gratuity pay para sa mga contractual workers sa job order. Pero sa national government lamang po pala itong ibibigay ng ating gobyerno. Well, una-una, welcome natin yan, Ma'am DJ Chacha. No? Pero sa kabilang banda, siyempre, nakakalungkot sa bahagi ng mga kapatid nating mga job order at saka yung mga tinatawag nating COS, no? Ang panawagan kasi natin, equal pay for equal work o equal compensation for equal work, no? Ibig sabihin, itong mga kapatid natin ay dapat bigyan din talaga ng karampatang kompensasyon. Ito naman ay taon-taon nyo na rin sinasabi at pinaglalaban na bukod dito sa gratuity pay, ang gusto sana ng inyong grupo, alisin na itong job order at contractualization. Tama po sa hanay din ng mga teachers natin. Well, tama yun, no? Maliban sa magkaroon talaga ng kompensasyon, ay talaga ma-regularize nila. Kasi sa matagal na panahon, especially kahit nga sa DepEd, pag pumunta ka, Ma'am DJ Chacha, sa Baguio Teachers Camp alone, ay 46% na dyan ang mga tinatawag na walang employee-employee relationship. No? Kaya ibig sabihin, hindi sila nakakatanggap ng mga ibang mga bonuses katulad ng mga pinag-uusapan natin. Oo. Pero eto nga, ngayon meron matatanggap itong mga JO at contractual pero hindi kasama yung mga nasa LGU. Tama po yun. No? Kaya siyempre, alam naman natin, nakakalungkot yan dahil nga wala silang marireceive, wala silang pandagdag sa kanilang Noche Buena. Pero sabi nga kahit wala yung mga nasa LGU, at least kahit papano na isama nga itong mga nasa national government natin. Pero Sir Vladimir, anong ito bang panawagan ninyo na maisama sana yung mga nasa iba't ibang LGUs natin? Walang tugon dito ang national government o ang Pangulo? Actually, sa matagal na panahon, no, particularly sa DepEd, ang panawagan talaga natin, maging regular sila sa kompensasyon, no. Pero nakakausap ng particular sa DepEd to, no, di pa tayo nakakausap po ito naging DepEd Secretary si Secretary Angara. Kasi sa DepEd din may kaso, Ma'am DJ Chacha, no, na naging regular talaga sila, especially itong panawagan natin kasi anytime actually baka nga mamaya o kaya sa bagong New Year ay wala na rin sila sa mga trabaho kasi nga ay mga ilang buwan lamang sila nagtatrabaho. So hanggang ngayon, hindi nyo pa rin po nakakausap ang DepEd, maging ang ating bagong DepEd Secretary, dito po sa mga concerns ng inyong grupo? Hindi pa nakakausap sa particular na mga ganyang usapin kasi lalo na, especially nung World Teachers Day nga, Ma'am DJ Chacha, hindi tayo nakausap. Pero may mga ilang mga tugon, sulat lamang, no? Kasi ang dami nating mga hinahapag sa kanya, lalo na nung kailangan natin kasi yung 360 degrees na pagkakaiba niya sa dating DepEd Secretary kasi sa matagal na panahon talagang hindi kami kinakausap ng dating secretary, ngayon ay Vice President. Yun sana hinihingi namin sa kanya, no? At ito yung isa, especially kaysa namin sa usapin ng yung pagbabawas na dyan ng budget, no, sa BICAM committee, no? Yes, ito nga na 10 or 12 billion pesos na tinanggal po sa pondo ng DepEd na nakalaan sana for computerization program. Ano pong reaksyon ng inyong grupo dito? Well, siyempre, kasi panawagan niya natin kahit wala pang BICAM, talagang dagdagan yung budget education, no? Itapat ito, daling ito sa 6% ng gross domestic product. Kaya nagulat kami. Actually, hindi lang DJ Chacha na 12 billion, actually 16.5 billion yung tinanggal sa DepEd, kasama yung SED, no? 27.3, tapos sa health ay 35 billion, no? Kaya nakakalungkot kasi magdaragdag ito, Ma'am DJ Chacha, dun sa Sangkaterba na sa matagal na panahon, 150,000 ang kulang na classroom o kaya 250,000 na kulang ng mga teachers. Kaya ito, bubunuin talaga namin sa darating na panahon kasi kung may ganyang kulang, especially sa computerization program, kaya nga ang gobyerno nananawagan ng 20 schools pero Jurassic ang pondo. Kahapon may meeting na yung ating Pangulo kasama yung ilang mga economic managers natin, maging yung iba pa pong mga secretaries ng ilang ahensya tungkol nga dito sa 2025 national budget. So para po sa inyo, mukha bang may pagbabago kaya na gagawin dito sa Department of Education sector? Kasi sinasabi nila, isa daw sa mga napag-usapan, yung tungkol sa pagbawas o binawasang pondo sa DepEd.
Well, sana maibalik at madagdagan pa nga, no. Pero doon kasi sa trending, Ma'am DJ Chacha, halimbawa, ang dinaragdagan nila, halimbawa, yung confidential pa ng mismong presidente, laki-laki. Tapos itong akapan, ay akap na pondo budget, ay napakalaki din, ano. Samantalang ang bawas, no, doon sa social services ay napakaliit. Kaya inaasahan namin sana ay sa pag-uusap na yan ay yung panawagan talaga ng mga teachers at mga kawani ng gobyerno ay dagdagan yung social services at bawasan yung mga budget na hindi man kanais-nais, no. Especially ito, balikan ko yung akap na budget, no, na sinisikap ng gobyerno, mamalimos mamalimos tayo sa gobyerno tapos magkaroon tayo ng utang, no. Kaya nga ginagawang negosyo ng mga politiko yung gobyerno. Ang tawag namin diyan, DJ Chacha, ay burokrata kapitalismo, no. Kanina nabanggit niyo po yung tungkol dun sa pagtapyas sa pag-usapan natin, pagtapyas ng budget sa DepEd na supposedly dapat for computerization program. Nagkaroon ng issue dun sa mga laptops na ibinigay sa mga teachers natin na napakabagal. Kamusta po ito? Sana yata dito ilalaan yung budget na inalis. Nagagamit pa ba ngayon itong mga laptops na ito na kay babagal? Nako, maliban sa pinabalik sa amin, Ma'am DJ Chacha, ay talagang hindi na ito halos nagagamit dahil alam naman natin, no, presyong mamahalin, presyong Apple, pero alam naman natin yung iOS na ginagamit dito o kaya yung parang program ay napakabagal, no. Kaya maraming totoo lang, no, ay talagang bumili. Especially ako, bumili ako ng sariling computer, bumili ako ng laptop, bumili ako ng sariling projector, no, out of our pocket. Actually, sa tansya ng 2 to 3 hours salary ay talagang dinala namin dito, no. Kaya ito sana ay kung maibabalik ito ay dagdagan pa sana, no. Kasi sa totoo lang, Ma'am DJ Chacha, alam ng mga kababayan natin yan, talagang may pangangailangan talaga tayo, no, na yung computer ay magamit sa ibang paraan ng pagtuturo. Pag hindi nangyari ito, di talawak talaga yung digital divide na tinatawag. Speaking of digitalization, sa latest COA report, may inilabas po ang COA na may unusable digital at infra project ang DepEd na 1.64 billion pesos. Ano pong reaksyon nyo dyan? Well, totoo yan. Actually, yan yung isa nating tinutulig sa, at abangan namin last year pa, nung hindi pa nawawala pagiging DepEd Secretary si Sara. Talagang may parusahan talaga dito kasi nakita naman talaga hindi lang sa COA report. In fact, kahit sa committee hearing sa Kongreso, inuupuan natin yan, ay talagang may mga posible talagang nagkamal dito ng limpak-limpak na salapi, milyon, hindi basta-basta ito. Samantalang kami mga teacher, maliban sa nangungutang, ay talagang gumagamit pa rin ng MPT o Manila Paper Technology. Bibihira talaga na lamang yung binigay lamang ng mga eskwelahan talaga. Pero ito na nga, nakatulugan po sa lower house itong mga impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte. Well, yun nga kaya kami, sa Alliance of Concerned Teachers, kahit isa ako sa complainant, pang number 5 ako na complainant sa second impeachment. Okay. Talagang kasama po pala ang grupo ninyo, sir. Yes po, kasi nga alam naman natin, billion kasama doon yung 125 million na mula sa pagiging DepEd. Kaya yung isinama na sa DepEd, imagine po, saka nakakita ng isang STOs na purchase ay sa loob ng isang araw, di ba na? Kahit superwoman, hindi magagawang mag-purchase ng ganung kadaming distribution offices. No? Oo. Pero Sir Vladimir, yung sinasabi ninyo nakasama po kayo sa mga complainants, ito po ba yung i-final o ini-endorse ng Akbayan or ng Makabayan? Ng Makabayan, kasama tayo doon, at ang kinasungan natin ng pagkakaso sa kanila. No? Bilang isa po kayo sa mga complainants, nabibigyan po ba kayo ng update kung nasaan na ngayon itong mga impeachment complaint na inihain po ninyo? Sa ngayon ay nakikisa kami dun sa paghahanap pa, kasi di ba alam natin, 3 pa lamang din yung talagang principal na kailangan pa talaga ng 103 na complainants, kasi 106 yung magic numbers. Kaya hindi kami titigil kasi January pa naman ay pwede pa naman itong makausap. Kaya kami, yung mga iba't ibang mga mass organizations doon ay kinakausap din mga district congressman kasi alam naman natin na kailangan talaga numbers. Pero ngayon papalagpasin lang talaga namin yung pasgong ito, at siyempre ay kailangan talaga namin itulak ito hanggang maparusahan talaga at mapanagot talaga itong si Gasa. So patuloy po ang ugnayan ninyo dito sa mga mambabatas natin na nag-endorso ng complaints ninyo, kahit na hanggang sa ngayon sa pinakahuling balita nga ay hindi pa rin po ito nakakarating sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez. Well, tama po yun, kaya kailangan talaga namin na tuloy-tuloy ito at in fact kami sa Alliance of Concerned Teachers ay mag-iikot kami ng mga petition, para alam naman natin
Ang mga kongresuhan naman, kahit naman sa dating pagpapatalisik ng ng EDSA People Power 1 and 2 ay sumusunod din talaga dun sa lakas ng mamamayan. Kapag may mga ganitong umiikot na mga signature campaign ay makikinig at makikinig naman yung mga yan po. Oh, so you're still hopeful na magkakaroon po ng paggalaw at magiging positibo yung pagtugon itong mga mambabatas natin sa impeachment complaint kahit pa pagbalik po nila sa January ay ilang session days na lang din meron sila? Well, umaasa talaga tayo dyan, no? Kasi totoo lang, technically, parang alam po, hanggang February 11, pwede pa eh. Kasi nga, election na period na yan, parang may ganung sinasabi ang Kongreso, no? So umaasa tayo kasi kung matatanda natin, nung napatalisik naman si ERAP, no, ay ganun ding panahon yan eh. Konti na lang din yung panahon, no? Kaya kami ay tuloy-tuloy, no? Kaya sa amin, panawagan namin, walang Pasko, no? Hanggat hindi ito napaparusahan si Sara Duterte. At siyempre, kailangan din namin singilin si Marcos dahil nga doon sa huli niyang pronouncement, no, na walang walang mapapala itong impeachment. So, actually sa amin ay may mapapala dito kasi katulad ng mga pinopost nga natin, no, talagang kailangan hindi natutulog ang taong bayan. Kailangan makialam talaga tayo dito kasi bilyong corruption ito ng gobyernong ito, no, ginagawang negosyo at kailangan may managot at kailangan may singilin talaga. Si Marcos dapat managot talaga diyan, singilin at saka ganoon din si Duterte. Mag-aabang po tayo dyan sa susunod na taon kung ano nga kahihinatnan nitong impeachment complaint. Isa po pala ang grupo ng Alliance of Concerned Teachers sa mga complainant dun sa ikalawang impeachment complaint na inihain po laban sa sa pangalawang vice-presidente natin na si Sara Duterte. Pero maiba lang ako, curious ako bilang isang teacher po, Sir Vladimir. Ano pong reaksyon nyo dito sa pagpapalit po ng pera natin, pagtanggal nung mga bayani po natin dun sa ating pong pera ngayon at pinalitan nitong mga FONA dito sa ating new banknotes? So tayo naman kinikilala natin, no, ilang mga halaman, mga hayop, no, pero hindi rin dapat tanggalin yung mga nag-akda o kaya nagbuwis ng buhay, no, para sa kalayaan, especially ating mga tunay na bayani, no. Kaya isa kami doon sa ilang mga organisasyon na dapat ay maibalik ito kasi meron na nga tayong tinatawag na mga historical distortion, di ba? Meron na nga tayong tinatawag na mga historical revisionism tapos hindi pa ito ipapaalala. Sa isang banda, dito natin nakikilala, halimbawa yung piso, bakit ba si Jose Rizal ay nasa piso nung araw, di ba? Kaya ang ating pambansang bayani. Ngayon, pag tinanong mo, DJ Chacha, sa 10 K-pop, no, sa totoo lang, kabisado ng mga estudyante yan, pero sa 10 bayani, swerte ka na kapag may isa, dalawa na makikalala sila. Kaya kami kailangan ay maibalik ito, no? At lalo pa dapat pasidihin yung pagkilala sa ating mga bayani. Ayan, aantabay po kami and we're hoping na sana magkaroon na rin ng time sa inyong ating bagong DepEd Secretary na kayo nga po'y nagre-request ng face-to-face meeting. Sabi niyo sumagot na po siya sa ilang sulat ninyo. So palipasin lamang natin ito and hopefully by next year magkaroon na kayo ng tsansa na makausap mismo harapan si bagong DepEd Secretary dating Senador Sonny Angara. Maraming salamat Sir Vladimir and Merry Christmas po. Merry Christmas po, mabuhay po kayo. Yan nga po si Sir Vladimir Quetua, ang chairperson po ng Alliance of Concerned Teachers.